mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Dianila. Ito po ang aking Day 112 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang sapat ba o yung pagtitiwala sa Diyos. At ang topic po natin ngayon ay faith. Sabi po ito, yung concept na faith is trust or dependence on God based on the fact that we take Him at His word and believe what He has said. It is not blind optimism, but confident assurance in God's character, promises, and power. True faith rests on what we see, but on who God is, and what He has revealed through His word. At ang Bible verse po tinatagpuan sa Hebrews chapter 11 verse 1, Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Tagalog po, ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. At ang teachings natin ay number 1, faith is taking God at His word. Ito po, yung pananampalataya talaga dapat yung tinitake natin yung mga salita ng ating Panginoon. Yung Bible, diba? For example, yung Bible talaga na, kasi yun yung salita niya, diba? Yun sinulat yung bahagura yung abis ko lang po ng lahat ang sinabi ng ating Panginoon noong 2,000 years ago, mga panahon na sinulat talaga yun ng mga apostles. Kaya kailangan aralin natin yung salita ng Diyos, ng ating ng Diyos, kasi nandun lahat yun kung paano ba dapat mamuhay ang isang tao, kung ano ba dapat yung mga qualification na gano'n, nandun po yung lahat nakasulat. Number 2 po, faith honors God. Ito po, in-honor po natin ng ating Panginoon. Talagang itinataas natin siya, sinasamba natin siya, hindi lang natin salita na sinasabi na, kilala ko ang Diyos, siya ang Diyos ko, pero wala sa gawa natin, diba? Hindi nakikita sa atin. Maganda na, habang sinasabi mo yun na, maganda ka kahit hindi mo sabihin, diba? Maganda na kahit hindi mo sabihin, talaga makikita siya sa'yo naturally, kasi kusang lalabas yun sa pamumuhay mo, kung the way you act, the way you speak, diba? The way you communicate to others, makikita yun sa'yo. Number 3 po, faith leads to active obedience. Ito po, yung faith po yung tiwala sa ating Panginoon, para tayo sa Kanya, may kasama active obedience. Ibig sabihin talagang hindi ka lang talaga puro salita, may gawa ka, at saka sumusunod ka sa Kanya kung ano yung inuutos niya, kung ano yung dapat mong gawin, kung ano ba yung purpose mo, dapat ginagawa mo yung tama, and dapat alam mo pag mali, hindi mo dapat ginagawa, or pag nagkamali ka, dapat hindi mo na ulit yung pagkakamali na ginawa. Application naman po, para dito ma-apply sa ating buhay, trust God even we do not see the full picture. Diba kasi, hindi naman natin talaga pag nakita ang ating Panginoon na talaga ng harap-harapan na naman, kasi wala naman talagang tao makakita sa kanya, kasi holy siya. Pag may tao nakita sa kanya, mamamatay yung tao din, dahil hindi natin kayang i-absorb ang ating Panginoon, dahil banal na siya, holy siya, while hindi natin kaya yun, hindi natin makikita ng banal na tao na kaya kahit hindi natin nakikita ang ating Panginoon, ang maganda nga na pag tinanong kung tunay yung pananampalataya mo, ang maganda kasi nun kung ano ka, pag wala nakita sa'yo, pag ang Panginoon ang pinakita sa'yo, kung ano ka, kung ano yung pag-uugali mo, kung paano ka kumilos, ayun yung totoong pananampalataya mo sa ating Panginoon. Number 2 po, declare God's promises over your doubts. Ito po, i-declare mo sa sarili mo, i-apply mo sa sarili mo na dapat i-declare mo na mas mataas pa yung mga promises ng ating Panginoon sa mga pangamba natin. Siyempre, may mga pangamba tayo, ganito ganyan, pag may dasal na hindi agad sa tinatapos, nangangamba tayo, diba? Nag-doubt din tayo sa Kanya, pero dapat hindi, kasi dapat i-apply sa ating sarili na may promise siya, at talagang nutupad niya, at lang siya, may isang promise na hindi tumupad. Lastly po, walk daily in obedience as in response to faith. Ito po, ang ating obedience, pagsunod sa ating Panginoon.
kailangan natin siyang palaging gawin. Dapat i-routine na ilagay natin sa routine at isang buhay talaga natin yung mga salita ng ating Panginoon. Kasi kailangan talaga natin ng active obedience. Hindi lang tayo dapat magaling magsalita, dapat magaling din tayo kumilos, magaling din tayo sa gawa. Ngayon din naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana pinabigyan naman kayo at huwag nitong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.